Puto. Isang magandang araw, mga boss amo. Ano ang nangyayari sa asong mahina? Lalabas ko lang. Ano ang nangyayari sa isang asong matatakutin? Yaman. Walang maidudulot na maganda sa aso kapag ang aso ay hindi balanse. Oh, kinagat na oh. Nilakandula oh. O kapag siya ay laging takot. Oh. Dahil sa mundo ng mga aso, walang puwang sa kanila ang asong mahina ang loob. Dahil ang asong mahina ito ay kanilang pinapatay. Ganun. Grabe. Alam mo ito dahilan ng ano eh. Ito ang dahilan ng pagiging imbalanse ni Asmus. Eto. Kita mo nung kinulong ko to kahapon, walang problema kay Asmus eh. Yan mo lang. Shh! 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 Hey! Shh! Hey! Ayaw din ng Rottweiler ng ano eh. Hindi balanse eh. Parang maulap. Smug. May smug kasi ngayon. Akala ko kahapon, meron lang nagsiga. Kaya sabi ko, sino ba yan nagsiga na yan? Kahapon pa yun. Kahapon. Tapos kanina, ang news pala, smug. Kita ba sa background yung smug? Kita? Ayan, makikita nyo sa video na may smug talaga, no? Ngayon, tanungin natin si Rodel. Rodel, kamusta ang pagpapakwalk? Ay, sir, masama yung aking lalamunan. Parang Makati. Dahil sa smug? Pero galing ka ng silang, di ba? Ako, sir, wala naman sa silang, sir. Ah, dito lang sa atin? Maano, sir, mahangin sa silang eh. Dito lang. Dito lang, sir. At saka ngayon, parang iba yung init, no? Malin sa akin, sir. O parang masakit sa balat. Kanina, nagwawa kami dito ni Balong. Pagbalik namin, tubig agad eh. Oo. Pinatigil ko na yung packwalk. Meron pa dapat mga lalaki na ipapackwalk, pero hindi na kasi mas mag eh. Di ba ikaw ang pinahawa ko kay Asmus at Diwata? Ako, sir. Kamusta na si Diwata muna? Okay naman, sir. Pag naglalakad silang dalawa ni Asmus palabas, okay na, sir. Pero pag may kasama siyang malaking aso, si Diwata, iyak na iyak, sir. Kahit si Mayumi, iyak pa rin ang iyak? Opo, sir. Bago ang kwento ni Rodel, ay dumaan muna ako sa mahabang pasensya sa training exercise kina Asmus at Diwata. Ngayon ay ikwento ko sa inyo ang mga highlights. Isa na dito ang unang pagkakataon na ilis si Diwata, habang si Kobe naman ay enjoy na enjoy sa pag-amoy. Right, next. Asmus! Kapag ako ang kumukuha ng aso on leash, ay madalas na ang aso ang pinapalapit ko at hindi ako ang lumalapit sa aso. Upang sa ganun, ay ako ang nasusunod at hindi ang aso. Pagkalagay ko nga ng leash ay itong si Kim ay patuloy pa din sa pakikipaglaro sa kanyang mga katropa. Ito namang sina Asmus at Diwata ay parang mga hipon na tumatalon sa lupa. Tumitigil lang sila kapag nabuhol na ang leash sa kanilang mga paa. Ang kulit-kulit talaga nitong mga forest dog na to. Mukhang mga confident pa sina Asmus at Diwata. Ngunit magbabago ang mood paglabas ng mga giants na sina Orange, Belarus, Senyora at Pilipinas. Sa tagpong ito mga boss amo ay pagmasdan ninyo ang pagbabago ng ugali ng lahat ng mga aso ko dahil sa dalawang asong gubat na sina Asmus at Diwata na naging hysterical. Lo. Ang aking mga asong gubat ay takot na takot sa presensya ng mga giants.
At dahil sa sila ay nakalish, hindi sila maaring makatakbo na madalas nilang ginagawa kapag sila ay off-leash. Ang ugaling ito ng aking mga asong gubat ang aming inaayos dahil ito ay malaking gulo ang maidudulot sa pack, ganon din sa akin at sa mga dog keepers. Sus! Kaaarte! Labas ka lang. Ganito ang mga eksena kapag kinakaladkad si Rodel. Oh, kinaladkad ka na naman. Sobrang habang pasensya kailangan dito. Tamo to, yung mga giant, di naman ganito mag-behave eh. Giant, medyo nagre-resist pero hindi iyak, tsaka hindi magtatatalon. Talagang sinubok ng mga asong gubat ang aking pasensya. Oy. Madali lang silang natuto sa leash, ngunit kapag ang giant ay malapit, para silang pinipilipit. Parehong-pareho ang ugali, no? Parehong-pareho ang ugali. Ganda na reaction ni Mayumi, no? Taas ng tolerance. So, dalawang training dito. Yung tolerance ng giant dun sa imbalance na aso and yung desensitization ng imbalance na aso dun sa giant. Etong giant, ano pa to ha? Kalmado pa to, hindi pa to yung giant na may sapa kagaya nila Pilipinas, Turkey, Senyora. So kung si Diwata nagbehave ng ganito sa harapan ni Senyora, Pilipinas, Turkey, Belarus, wala na. Ano na to? Kinagat na to. Okay mga boss, yung mga ganitong imbalance dog, hindi to pwede sa pack. Okay? Kaya natin ginagawa to, itong training na to, ay para ma-desensitize or para ma-familiarize si Diwata sa mga malalaking aso. Ngayon, kung mag-behave siya ng ganito all the time, let's say may lumapit lang na giant sa kanya, eh hindi siya pwedeng sumama sa pack. Dahil kapag umiyak siya, ma-attract yung ibang aso sa ugali niya. Pag na-attract, di mas maraming lalapit sa kanya. Pag lumapit na yung mga giant sa kanya, tatakbo siya. Pag tumakbo na siya, nagiging prey na siya. And then itong mga asong ganito, magkikick in ngayon yung animal instinct nila para habulin si Diwata. Alam nyo na ang susunod na mangyayari kay Diwata. Ayaw ko naman na nakahiwalay siya dahil parang hindi ko siya binibigyan ng justice eh. Pag hiniwalay ko siya, mag-isa siya maglalaro or yung mga ibang aso lang ang kalaro niya? Hindi. Dapat lahat ng aso ay kalaro ni Diwata. Okay? Parang not necessarily laro na kahabulan niya, but pwede siyang nandun lang sa isang lugar, nakastay doon,
at nakikipaglaro sa mga ka-vibes niya, and yung mga giants na ganito ay hindi dapat siya umiiyak pag nakikita. Okay? So yun yung exercise na to. So ganyan lang muna yan hanggang mamaya. Ito nag down position na. Hahayaan natin itong mag-relax. Okay, yung exercise na to kay Mayumi pa lang ha. Paano kung kay Pilipinas na to? Hindi pwedeng humarap si Diwata kay Pilipinas hanggat di siya nakakapasa sa kalmadong aso na kagaya ni Mayumi. Pagkatapos nga ng 1 linggo na araw-araw na training exercises sa mga asong gubat, ating tunghayan ang kanilang pagbabago. Sige mga boss, so nandito na si Asmus at Diwata. Ayan. Kitang-kita niyo yung difference to. Ayan. Nagkokumuwag lang yan kasi nandito sila kandula. Pero dati, kung i-dish mo yung dalawa na yan, parang kiti-kiti na yan. Tapos iiyak-iyak na sila. Pero ngayon, maganda ang kanilang body language. Ang tenga erect, ang tail erect, and then maganda rin yung panting ng kanilang bunganga. Makikita nyo, hawak ko naman si Mayumi. Dito muna natin, ikot natin dito. Makikita nyo si Diwata. Pag ganyan, dapat si Diwata iiyak na yan eh. Ngayon hindi. Okay, so ganun din si Asmus, ano? So maganda na yung development. Ayan, umaamoy na rin si Mayumi kay Asmus. Ayan, di ba? Okay, ito naman sila kandula. Ayan, tingnan mo ang ginagawa sa leash. Si Kim, sir. Tingnan mo. Si Kim pala to eh. Hindi pala sila kandula eh. Mga boss, tingnan nyo ang paa ni Kim. Napakalaki na improvement yan. Yung kaliwa, bumabagsak, pero yung kanan medyo mas mataas yung kanan. No? Okay, so ngayon, sisimplehan natin yung exercise. Dati, tutukan eh. Ngayon, ang gagawin natin, mauunang mag-walk si Rodel, tapos sa likod lang kami ni Mayumi. Okay, so ganun ang gagawin natin. Okay, go. Mauna ka, Rodel. Well, ganun naman kami eh. Hindi kami gumagamit ng treats. Wala kaming toys. Ang meron lang kami, leash, at saka yung mga sarili namin para ayusin yung mga dogs namin. Okay, so Rodel, walk tayo. Diyan ka sa unahan. Dito ako. Kita mo kung gaano ka-energetic yung dalawa. Mga ilang beses natin ginawa to, exercise. Mga ilang linggo na natin ginagawa. 4 na araw pa lang, sir. 4 na araw pa lang? Simula yung pinawak ko sa akin, 4 na araw pa. Akala ko 2 linggo na. Hindi ba? Pero yung akong humawak, 3 araw ba? 3 plus 4, so 7 days. Okay, ito na yung progress mga boss. 7 days namin ginagawa and makikita nyo na confident na si Diwata. Si Asmus naman, mas nauna kasi namin siyang win-workout. So si Asmus may confidence na talaga. So very good very good. Kaya na sila. Mo, pati sa leash marunong na. Okay mga boss, kahit may smog, kahit medyo masakit sa mata, yung mga kailangan naming ayusin sa mga aso namin, inaayos namin. Di ba, Rodel? Ako, sir. Kahit na malapit na tong mahimatay. Ganda ng behavior, Di na sila natatakot, sir, dyan. Walang pasok. Tuwan-tuwa, walang pasok. Morning! Hindi na sila natatakot, sir. So dati dito, takot sila. Tatakbo na sila pabalik, sir. Okay. So, hindi na rin. Well, hindi nga takot kasi may dala kayong poop bag. Meron, sir. Okay. Hindi na rin takot tuwan-tuwa na sila. Rodel, kwento mo yung mga dating walk mo sa kanila. Noong una ko, sir, dito, talagang pag ganun sila, tapos tatakbo pa bante, tapos mamaya, pag nakita ng aso, tatakbo pa balik. Yun, ngayon, ganyan kasi, Yung ganung ugali, saan mo nakikita yun madalas? Diyan sa mga... Anong ugali yun, yung ganun? Ugaling askal, sir, aspin. Askal. Ano ba, aspin o askal? Aspin. Ugaling aspin, sir. Sabi mo, askal eh. Na yung ganung ugali, yung typical ugali ng aspin na pag nakakita ng malalaking aso, tatakbo. Then, ang mga, good morning. Ang mga aspin din, ang ugali niyan, di ba, yung
pag ililish mo, yung ayaw ng leash, di ba? Yung Nagawala. nagkakawag-kawag silang gano'n. Oh. Yun yung karamihang problema kasi ang Pilipino ayaw ng hirap eh. Pag halimbawang yung aso nila, tinali nila tapos parang kiti-kiti, nagkakawag, umiiyak, tinitigil na nila kasi naawa sila sa mga aso. Kaya karamihan ng aspin, makikita nyo dyan sa tabi-tabi, hindi yan nakatali, hindi nakakulong. Kasi tamad eh. Tamad yung may-ari ng aso. Tama ba ako? Apo, sir. Si Alpha ba, yung aso mo, nakatali? Hindi po, sir. Sir, winuwalk namin kasama ni Saber sa doon, malayong ano. Pero sanay sa leash. Apo, sir. O, di ba? Hindi naman siya nagkakawag-kawag. Oo. Okay, so okay na to. Kaya mainit talaga yung ano, no? Iba yung init, no? Sakit na balat. Masakit sa balat. Ano pang napansin mong pagbabago sa dalawa? Ito, sir, medyo tahimik na sila mag-walk. Di ba? Ang Hindi gaan, na di siya ba? hindi na siya nag-uuna-una. Sa sasakyan, Hindi ko pa na sir na-try na Try natin, sir. imagine niyo mga boss, 4 days lang yan. 3 days sa akin, 4 days kay Rodel. 7 days lang ginugol namin. Umayos na sila. Okay, so yung mga tunog ng sasakyan, nagre-react sila, no? So, medyo pag may dumaan dito, lumalayo silang gano'n. One at a time, kasi unang inaayos natin, syempre yung ugali nila towards other dogs sa supero. And then dapat masanay sila sa leash. Ang susunod naman, naayusin natin yung ugali nila sa sasakyan. Ayan, tingnan natin kung anong magiging ugali nila sa sasakyan. Dito ako. Ang ganda na ng pathway natin, oh. Ayan, natin. Taas ang buntot. Ayan. Okay. Hi! Idol! Ayan. Eto mga ganito kaliliit, kahit takot sa sasakyan, madaling kontrolin, di ba? Kasi pag kumawala, hindi ka babatakin eh. Hindi ka tulad ng malalaki. Si Pilipinas lang, di ba? Halos malaglag ka sa kanal eh. Ayan. Hi. Okay na. So ang walk mo susunod, Rodel, hanggang dyan lang sa dulo ng lupa natin. Sige, sir. Tapos pabalik. Pagka ganyan ng aso, halimbawa, ayan, natatakot na ganyan, huwag mo sasabihin, it's okay, then huwag mong hahawakan. Kasi pag ginawa mo yon, parang sinasabi mo, okay lang maging matakot. Hayaan mo lang siya. Let them do their thing. Hanggang sa marirealize naman nila na wala namang nakakatakot at walang mangyayari sa kanila sa tunog ng sasakyan o sa mga dumadaan na sasakyan. Okay, let's go. Tingnan mo, lumalapit na, oh. Kay Mayumi, oh. Oh, tumatago pa sa tabi ni Mayumi, di ba? Oh. Ang mga asong ganito, ang hinahanap lagi nila kung saan sila pwedeng magtago, kung saan sila pwedeng tingin nila ay safe. So, nagtatago sila sa ilalim ni Mayumi kasi nga maliliit sila. Ganun naman yung mga aspin, di ba? Pag halimbawa takot sila, nagtatago sila kung saan-saan. So, ganun ang ginagawa nila dito. Okay, let's go. Ayan, nauna na sa'yo kasi takot eh. Takot, sir. Si Mayumi, tinan nyo. Eto, nasanay ito. Since ganitong edad si Mayumi, naglalakad na siya dito, kaya walang problema. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Diwata at Asmus. Chill lang, relax lang. Sinubukan mo na ba tatlo sila? Apo, sir. Ano nangyari? Okay naman, sir. Umiiyak si Diwata? Si Diwata, sir. Umiiyak. Yung last na hawak mo, Hindi na, sir. Nung Sabado, Hindi umiyak na pa? masyado. Hindi na. Okay, goods. Lagi magkasama, sir. Tatlo lang. Oo. So, ganito sila pagpabalik na. Nangihila. Takot sila sa mga ano. Sa tunog ng sasakyan. O, yan ang ayusin natin na susunod. O, kung halimbawa, hindi nyo ginagawa yung ginagawa namin, naaawa kayo sa aso kasi nasasakal, naaawa kayo dahil umiiyak, hindi nyo magagawa yung walk. Pag di nyo nagawa yung walk, hindi magiging masaya yung aso nyo. Eto, mga to, may konting trigger lang kasi natatakot sa tunog ng sasakyan, pero masasaya yan. Nakakapaglakad sila, nakakapag-explore sila. Sa akin, okay lang ganyan, nang babatak pa sa ngayon. Ayaw nating puruhin eh. Ayaw nating smooth agad yung kanilang ugali dahil baka mamaya mag-hysterical na naman. Mamaya ma-misinterpret nila
yung gagawin mong correction sa kanila. Dati noon, pag gagawin mo to, wala na. Takbo na yung dalawa na yan. Pero ngayon, hindi. Oh. Curious eh. Gagawin namin ngayon is, uulitin namin yung pinost ko sa Facebook na ang daming hysterical na mga tao. So kung ano nung sinasabi, kaawa daw yung aso, umiiyak, etc. etc. So uulitin namin yung walk na yon. Yun yung papalapit kami kay Diwata, tapos si Diwata umiyak namang umiyak, wala naman kaming ginagawa sa kanya, dadaan lang naman kami. Okay, so makikita niyo yung reaction ni Diwata. Maganda, no? Oh. Tingnan natin kung iiyak pa siya pag si Mayumi ay palapit sa kanya. Okay. So, hindi siya umiyak. Ang ginagawa lang niya ay gusto niyang makasama yung dalawa sa walk. Hindi siya yung kagaya dati na umiiyak siya ng nag-hysterical. Oh. Yung iyak niya na yon is attached siya na sumama kay Asmus at kay Mayumi. Okay, kukunin ko Ayan. Ayan, di ba? Oh. Oh, so nung kasama na niya, okay na. Oh. Oh. Good. Ano-anong mga gagawin mo ulit? Mga ano sir, mga sasanayan natin ng mga aso sa mga tulog ng mga sasakyan. Tapos para masanay sila sa mga labas. At saka hindi na dapat pag nauna sa atin, pwede na natin pigilan. Pwede natin i-correct yun dahil hindi naman na sila tensionado sa leash. Ang gusto na nilang gawin is nauna sila sa atin dahil excited sila. Pwede natin itong i-jogging. Mas malesen yung pagiging mauna nila sa atin. Okay? So okay na to mga boss. Oh. Wala nang umiiyak ha. Doon sa mga ipa-adapt ko daw. Ipa-adapt ko daw, sabi? Okay lang? Pa-adapt natin? Bakit? Pinaghirapan natin itong ayusin. Pinaghirapan natin itong ayusin at the same time, hindi naman sila maltreated o hindi sila minamaltrato dito. Lahat naman ng pangangailangan nila ay binibigay natin sa kanila. Okay? Kung sabi ng NEDA, 21 pesos per head mabubuhay na ang isang tao, 21 pesos per head per meal ay mabubuhay ng isang tao. Etong budget ng mga to, hindi lang 21 pesos per head. Okay? Inyong natunghayan ang aming pagbuo ng pagkaaso ni Diwata at Asmus. Ang pangarap ko para sa kanila ay maging sing-aso nila si Pangarap, na kahit si Tala ang kaharap. Tala. Oh, Pangarap. Away, gusto nyo? Iyon lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.